Dahil nga tatlo yung inahin na sunod-sunod ng anak, ay di sunod-sunod din yung mga process na ginagawa ko. At ako nga ay magbibigay na naman ng iron at saka ng Baycox doon sa mga 3 araw ng kapapanganak. Kapag ikaw talaga ay sa paana ka naka-assign, ay laging ganito yung iyong magiging trabaho. Kapag nga may nanganganak ay may ginagawa ding mga proseso, yung katulad ng pagpuputol ng ngipin, pagpuputol ng buntot, paglalagay ng ear nuts, at saka nga yung pagbibigay ng iron at saka ng antibiotic. Naalala ko nga noon nung naka-assign ako sa 2,000 saw level, no, sobrang dami nga noon. At minsan nga sa isang araw nasa 20 yung nanganganak, minsan 10, 15, so hindi magkakapareho. At alam nyo ba na halos maghapon ganyan na lang yung aming ginagawa. Minsan iisipin mo na kakasawa na siyang gawin dahil iyon at iyon lang yung ayong tinatrabaho. At kapag nakikita nga namin na yung mga biik ay madami, malulusog, masisigla, ay nakakatuwa din naman nga yung magtrabaho dito sa babuyan. At habang ginagawa ko nga yung proseso na yan, ay meron akong napansin na comment. Ang sabi nga niya at nagtatanong kung ano daw yung sekreto namin at ang bibigat ng mga alagang baboy. Paturo naman. Unang-una mga ka-farmers na yung ating mga alagang baboy, yan ay gumaganda. Depende doon sa genetic kung saan siya nagmula. At ang pangalawa nga diyan mga ka-farmers ay kung paano mo siya inalagaan simula noong biik pa lamang siya. At syempre hindi mawawala yung tamang pagbibigay ng dami ng kanilang kinakain. Kapag mga ka-farmers yung ating mga alagang baboy ay tama lamang yung dami ng pakain na ating ibinibigay at hindi sila nagugutom, mabilis nga yan silang lumaki. At syempre hindi mawawala diyan yung nutrition na nakalagay doon sa pakain na ipinapakain natin sa kanila. Kapag nga magaling yung nutritionist na nag-formulate ng pakain, ay di maganda yung kakalabasan ng ating mga inaalagaang baboy. Nasa diskarte na nga lamang ng nag-aalaga ang ikinagaganda ng kanyang inaalagaang mga baboy. At dahil yung ating ibinibigay na iron ay intramuscular, ay pwede naman iyan doon tayo magturok sa pigi. At kapag tayo mga ka-farmers ay magtuturok doon sa pigi, ay iwasan natin na mapatama yung karayom doon sa kanilang buto dahil magkakaroon nga yan ng pilay. Minsan nararanasan ko na kapag kami ay nagbibigay ng iron, meron nga mga biik na nangingisay, nasasyak nga yung katawan nila doon sa iron na aming ibinigay. So kapag kayo ay nakakaranas ng ganun, ang mai-suggest ko sa inyo ay inyong paliguan yung biik at para nga siya ay mahimasmasan. Kapag may ganyang case mga ka-farmers, kapag yan ay naaagapan, nakaka-recover yung biik. Pero kapag hindi yan nakikita, ay doon na kayo magkakaroon ng pagkalagas niyan. Katulad din iyan minsan nung bakuna. Dahil minsan kapag kami ay merong binabakunahan, ay ganun din. So pagpapaligo lang din yung solusyon na ginagawa namin at nakaka-recover naman sila. Hanggang dito na lamang mga ka-farmers at happy farming sa ating lahat. Tumataas na po ang live weight ngayon. Sana nga po ay magtuloy-tuloy na at para gumanda naman ang kita ng mga hog raiser.